Bukod sa fireworks-related incidents, binabantayan din ng mga otoridad ngayong pagsalubong ng bagong taon ang mga kaso ng indiscriminate firing. Batay sa datos ng PNP-NCRPO, mula Disyembre 1 hanggang 31, siyam na kaso ng indiscriminate firing ang naitala sa buong National Capital Region. Mas mababa ito kumpara sa 16 na kaso noong taong 2024. Kaugnay niyan, makakausap natin si Police Major Hazel Asilo, ang PIO Chief ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Happy New Year po! Happy New Year po, Ma'am Cheryl, and magandang tanghali po. Major, nabanggit po ninyo sa siyam na kaso na ng indiscriminate firing ang naitala nga po mula December 1 hanggang January 31. Maaari nyo bang idetalye ang mga kasong ito po? Dati po sa ating mga ulat, ang karaniwang mga indiscriminate firing po na ito ay nangyayari sa mga areas po na residential areas or mga pampublikong lugar. Dito po sa siyam na ito, isa lamang po dito yung ating naitala na kagagawa ng isang uniform personnel, and the rest po ay mga civilian po, yung mga nagpaputok ng kanilang mga baril. Nakasuhan na rin naman po sila for alleged discharge of firearm. Ganun din po merong ikinaso regarding sa paghahawak ng hindi po lisensyadong baril. Ito po bang mga ito rin ay may mga nabiktima? So far po wala naman po naitalang biktima itong ating mga indiscriminate firing. Meron din po mga nagreklamo kasi yung pong ating pulis na nagpaputok ay meron po tayong mga complainants na 3 minor, kaya po kaatribut po nung kanyang kasong kinakaharap ay meron din pong kasamang grave threat in relation to RA 7610 dahil nagkaroon po ng trauma at takot yung mga bata. Ano ho ba ang kwento? Kasi dapat, lalo na kung ikaw uniformed, hindi ito dapat ginagawa. Pero ano daw ho ba Tama ang po. kwento? Lasing? Ayon po sa salaysay ng ating mga biktima, nagalit daw po yung pulis dahil sila po ay naingayan po yung pulis dahil sila ay nagpapaputok ng mga firecrackers malapit po din sa tahanan nung ating suspect, kaya po lumabas siya, tinakot niya yung mga biktima dahil nainis at naiingayan nga po doon sa kanilang ginagawang pagpapaputok. May mga natukoy po ba tayong lugar o nakita sa NCR kung saan mas madalas na nangyayari ang ganitong insidente? Or talagang kalat-kalat din po itong siyam na insidenteng ito? Sa records po natin, nangyari po itong mga indiscriminate firing incidents sa Manila, Caloocan, Navotas at Tondo. Ganon din yung isolated cases natin sa Quezon City at Parañaque. Wala naman pong specific na lugar, kalat-kalat po itong mga areas na to. So hindi po natin masasabi na prevalent po or marami pong mga nagpapaputok ng baril sa isang specific na syudad. Major Asilo, lahat po itong siyam na ito ay may pagkakakilanlan na at nasampahan or sasampahan na po ng kaso? Sa mga kaso pong ito, lahat po ay may pagkakakilanlan at nasampahan na po sila ng kaso. Kung hindi man po ng kasong discharge of firearm, alarms and scandal, illegal possession of firearms, at syempre po, wala na yung pong isa na ating isinampa, although hindi siya totally indiscriminate firing dahil ito po ay dahil ng isang gunfight or meron po nagbabaril na sinampahan na rin po ng kasong homicide. Ano po ang mensahe ng NCRPO sa mga may hawak ng baril, lalo na't lisensyado pala, kaugnay ng responsableng pagmamay-ari at paggamit po ng firearms? Sa mga kababayan po natin, lalo po yung may mga although licensed na baril, hindi po ito karapatan. Hindi po ang lisensya hindi po nagbibigay ng karapatan sa inyo na magpaputok ng walang habas o ng walang dahilan. Yan po ay kailangan po meron din po kayong disiplina at may privilege po ang binigay sa inyo na pwede pong bawiin sa inyo anytime. Kung kaya po dapat po tayo ay maging disiplinado at syempre po nandun po yung ating pagiging responsableng mga gun owners. Sa kabuuan po, kamusta ang assessment po ninyo ng PNP sa nagdaang holiday season? Sa atin po namang pagtataya, naging generally peaceful naman po
ang ating pagsalubong sa bagong taon. Ganun din po sa ating mga nagdaang mga araw. So wala po tayo naging problema hanggang sa ating pag-e-end po ng 2025. Sinalubong naman po natin ang 2026 ng maayos. Kumbaga ang peace and order po natin dito sa NCR ay manageable po. Pero ma'am, bukod po sa indiscriminate firing, kumusta po yung datos naman ng iba pang krimen tulad ng robbery, theft at iba pang street crimes ngayong holiday season? Wala naman po tayong naitalang pagtaas sa krimen. Sa katunayan po, bumaba po yung ating index crime ng 24%. Kumpara po sa nung Disyembre ng nakaraang taon, halos lahat po ng krimen natin ay nagpakita ng pagbaba. Kabilang po yung murder, homicide, rape, robbery, theft at carnapping. Ito po ay dahil na rin po sa ating maayos at kontroladong peace and order situation dito po sa Metro Manila. Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, PIO Chief ng NCRPO.